nagpe-prepare po ako ng message, tapos tinype ko, kasi nagsisearch ako ng picture. Ang type ko po, picture of Daddy Fish and his son. Ito po ang lumabas. Sabi ko, hindi naman yan yung gusto kong i-preach. So nag-type ulit po ako, picture of Big Fish and his son. Ito po naman ang lumabas. Sabi ko, hindi. Minsan nakakatuwa. Sabi ko, ano ba naman ito? Kaya ginawa ko ng specific, tinype ko na po, one big fish and one small fish, same species. Ito na po. Yan na po. Kaya simulan na po natin ang storya. Meron daw pong batang isda. Sabi niya sa daddy niya, Daddy, teach me how to drink. Teach me how to drink. Turuan niyo po ako paano uminom. Sabi ho nung tatay, pambihira naman anak. Nakatira na tayo sa tubig. Kahit saan ka magpunta, may tubig. Sa ilalim mo, tubig. Sa ibabaw, tubig. Sa harap, likod, kaliwa, kanan, may tubig. Napapaligiran tayo ng tubig. Nakatira tayo dito. Dito tayo nabubuhay. Pag inom lang sa tubig, hindi mo pa alam. And daddy, turuan mo ko, hindi ko nga alam eh. Sabi na, kung gusto mo uminom ng tubig, buksan mo yung bibig mo. Kung bubuksan mo to ng maliit na tubig papasok dyan. Buksan mo ng medyo malaki-laki papasok na tubig. Lakihan mo yung bukaan ng bibig mo, mas maraming tubig ang papasok sa'yo. Sabi nung tatay, grabe naman tong batang to. Pag inom lang sa tubig, hindi alam. Tanongin yung katabi mo, umiinom ka ba ng tubig? Napakalaga po ng tubig na ho. 8 to 10 glasses a day po dapat para di tayo magkasakit. No po. If there is a child of God in this place o nanonood sa ating ngayon na nagsasabi na hindi ko maramdaman ang Panginoon. I can't feel His love. I can't feel His presence anymore. Hindi ko nararamdaman si Lord, hindi ko nararamdaman yung presensya niya, yung biyaya at pagpapala niya, hindi ko nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos. Kung may anak ng Diyos na nagsasabi niyan, gusto natin sabihin na pambihira ka naman. Anak ka ng Diyos, hindi mo nararamdaman yan. Hindi mo ba alam, God is with you. Sino pong naniniwala na God is with us? God is with us. Tumatahan sa iyo ang Panginoon. Paano mo sasabihin na hindi mo nararamdaman ng Panginoon? Eh kahit saan ka magpunta, nandun ang Panginoon. Amen. Kahit anong pinagdadaanan mo, nandun ang Panginoon. Masayo, Diyos. Anong di mo nararamdaman ng Panginoon? Sumasayo ang Diyos. Kahit anong sitwasyon, kahit saan ka magpunta, nasa bahay ka, nasa school, nasa hospital, nasa trabaho, bumibiyahe ka, dumadaan ka sa mga problema, pakisabi, God is with us. Ang kailangan mo lang gawin, open your heart. Pakisabi nga sa katabi mo, open your heart. Kalibitin mo yung nasa unahan mo, uy, open your heart. Sige po, sabi mo sa unahan mo, uy, open your heart. Buksan mo puso mo. Buksan mo isip mo, tingnan mo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kung gaano katindi. Buksan mo ang bibig mo sa pagpupuri sa Diyos. Pwede po ba natin buksan ang ating bibig sa pagpupuri sa Panginoon kasabay ng ating palakpak? Purihin ka, Panginoon! Salamat sa pagmamahal mo sa amin! Salamat, Panginoon! Salamat! Pakisabi nga sa katabi mo, do you love Jesus? Do you still love Jesus? Mahal mo ba si Jesus? Taas ang kamay na nagmamahal sa Panginoon. Yan. Luke 9:23, ang sabi kung mahal natin ang Panginoon, dapat alam natin itong Luke 9:23. Sabay-sabay po natin basahin ng malakas, mga kapatid. And He said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself,
Take up His cross daily and follow me. Kung may dala po kayong Biblia, pwede nyo pong guhitan yung salitang deny, cross, follow. Yan yung highlight niyan eh. Deny, cross, follow. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, ito po, itatak natin sa ating puso. Ang sabi diyan, deny ourselves. Ibig sabihin ng deny ourselves, iset aside po natin lahat ng gusto po natin. Tanungin mo ngayong binata at dalaga dyan, sino gusto mo? Biglang napatching si Dayan. Walang gusto to, walang gusto. Sino man ang gusto mo, kapatid, huwag mo munang pansinin yan. Ang pansinin mo, yung gusto ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng deny yourself. Huwag mo pansinin yung gusto mo. Brian, may gusto ka ba, Brian? Yan. Ikaw, Russell, may gusto ka? Ano man ang gusto natin, pag sinabing deny yourself, bitawan mo muna yan. And then, ang isipin mo muna, ano ba gusto ng Diyos? Kaya marami pong napapahamak kasi gusto nilang gawin yung gusto nila. Ayaw nilang gawin yung gusto ng Diyos. Gawin po natin yung gusto ng Diyos, magtatagumpay tayo. Ang sabi doon, take up our cross daily. Buhatin mo ang krus. Ang krus, hindi po ito yung literal na krus na binubuhat po pagmahal na araw, hindi po yan. Ang krus ay tumutukoy po ito, pakisabi po, hardships. Bilang mga naglilingkod sa Panginoon, meron tayong mga hardships, meron tayong mga sufferings, may mga trials po tayo. Ano man yung krus na pinapabuhat ng Panginoon, buhatin po natin yan. At sumunod tayo sa Panginoon. Ang sabi diyan, follow Him. Ang sabi doon, follow Him daily. Araw-araw tayong sumunod sa Panginoon, sa Kanyang mga utos, sa Kanyang mga salita. Pakisabi po sa oras ito, purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Now, what can you see on this picture? Ano po ang nakikita nyo sa larawan? In one word, sigaw po. Englishman or Tagalog. Sigaw lang po. Ano po nakikita nyo? Wedding. Tama po. Ano pa po? Kasal. Okay. Ano pa po? Groom. Uy, groom. May groom na. Future groom. Bride. Ano pa po? Cake. Wedding cake. Ano pa? Happiness. Wow, pinapin ni Brian. Happiness. Sana all. Hallelujah. According to the wedding industry, 2025 expected to be a significant year for the weddings. Many couples who postponed their weddings due to the pandemic are now planning to tie the knot. Additionally, couples who met during the pandemic are also deciding to get married. This has led to an increase in wedding bookings and planning for 2025. Marami po nagsasabi for the year 2025, maraming magpapakasal, Martin. Kailan ka, Martin? Hallelujah. Marami daw po. At hindi po wedding ang topic ko ngayon. Na ang gusto lang natin sabihin, accepting Jesus Christ as our Lord and Savior is like entering into a marriage. Pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ito po ay parang pagpapakasal. Taas mo ang mga kamay ng tumanggap sa Panginoong Hesus. Tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na nanonood sa YouTube channel, kung tinanggap mo si Jesus Christ, pwede ka mag-comment down below na I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. Praise God. At kapag tinanggap natin ang Panginoon, katulad do ito ng pagpapakasal. Ano pong meron sa kasal? Number 1, nandiyan po, pakisabi po, commitment. May commitment. Just as a couple commits to each other in marriage, accepting Jesus involves committing one's life to
to Him. Ganon din po ang pagtanggap sa Panginoon. Nandun yung commitment po natin. Kaya kahit anong mangyari, hindi po tayo titigil mag-serve sa Panginoon. Kahit anong mangyari, hindi tayo titigil mag-worship sa Panginoon. Kahit anong mangyari, hindi tayo titigil na mag-share ng gospel sa mga tao para sa Panginoon. Kahit anong mangyari, hindi tayo titigil magmahal sa church, mag-support financially sa gawain po ng Panginoon. Kasi commitment po natin ito. Pakisabi po, covenant. Marriage is a covenant between two couple. Ganun po ang kasal, di ba? Similarly, accepting Jesus involves entering into a covenant with God. Covenant din ito sa Panginoon, where He promised to be our God and we promise to follow Him. Covenant po ito, mga kapatid. Kaya lahat ng ginagawa natin dito, naka-intact po ito. Ang pundasyon po nito, covenant. Naka-covenant to sa Panginoon. Nakakontrata na ito sa Panginoon. Kaya pansinin niyo po, pag may nagyayaya sa atin, pwede bang ipagamit mo yung talent mo dito sa sanlibutan na activity? Nagde-decline tayo kasi naka-covenant tayo sa Panginoon na ipagamit yung talent natin sa gawain po ng Diyos. Amen. Hindi po tayo believe doon sa mga tumutugtog sa church, tapos tutugtog sa mga club, sa mga bar. Parang nakaka-convict. Okay lang yun, tutugtog ka sa kasal, tutugtog ka sa school, pero yung gagamitin mo yung talent mo sa gawain ng Panginoon, tandaan mo, naka-covenant ka sa Panginoon. Hindi ito para dyan sa sanlibutan, kundi para lang to kay Lord. Covenant eh. Naka-covenant ka sa Panginoon. Kahit bayaran ka pa ng malaki, kahit operan ka pa ng malaking pera, sorry po, naka-covenant po ako sa Panginoon. Kaya minsan din po, kahit sa ating pong pag-worship sa Panginoon, may mga offer sa atin, may mga invitation, dinidecline natin, ay sorry po, Sunday po, naka-covenant ako sa worship. Naka-covenant na yan. Para kay Lord yan, pasensya na po. Ibang araw na lang po niyo ako i-invite. Huwag niyo lang po itatapat sa worship. Ganun po ang pagtanggap sa Panginoon. Next, pakisabi po, love and devotion. Sa marriage, mahalaga yan, love and devotion. No po. A healthy marriage is built on love, trust, and devotion. Likewise, our relationship with Jesus is founded on His love for us and our devotion to Him. Yun po pala yun. Kaya once na tinanggap mo ang Panginoon, hindi pwedeng religion lang yan. Hindi pwedeng religious responsibility, parang ganun. Hindi po yung parang, ito kasi ang relihiyon namin. Hindi po. Ang nagpupush po sa atin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya tayo nandito dahil mahal natin si Lord. Pakisabi nga sa katabi mo, nandito ako dahil mahal ko ang Panginoon. Mahal ko si Lord. So, yan po yung devotion. Kaya minsan bebless ako sa mga kapatiran, nahihirapan ng maglakad, madilim, madulas, minsan maulan, pero nagpipilit pa rin pong sumamba. Kasi po, devotion yon, pagmamahal nila yon sa Panginoon. Ganun po ang pagtanggap kay Kristo. Pakisabi po ulit, union. Yung pag-iisa. In marriage, two people become one. Di ba sabi ng Bible, and the two become one flesh. Ganon din po sa spiritual sense. When we accept Jesus, we become united with Christ and He dwell within us. Mga kapatid, pag tinanggap mo pala si Jesus Christ, you are being united with Christ. Tumatahan sa iyo ang Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, ikaw ay nagiging tahanan ng Diyos. Yung kinakanta natin, banal na tahanan ng Diyos. Your body is now His temple. Itong katawan po natin, ito po ay tahanan po ng Diyos.
tahanan po ito ng Panginoon. Kung ang special sa iyo sasakyan, ikaw ang sasakyan ng Panginoon. Ikaw yung expensive na sasakyan ng ating Panginoon na hindi mo ipapagamit sa iba, hindi mo alam mo yun, hindi mo basta-basta pababayaan. Kaya dahil ang Panginoon ang tumatahan dyan, ang Panginoon ang driver dyan. New life. Pakisabi po, new life. Kumbaga sa kasal po, meron kang bagong buhay. New chapter of life. Di ba? Kasi buhay binata, ngayon, iba na yung buhay mo pag may asawa ka na. Ganon din po sa relationship sa Panginoon. Once you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, meron kang bagong buhay. Iba na dapat yung buhay mo. Iba na dapat. Iba dapat yung buhay mo nung hindi mo pa tinatanggap si Kristo at iba rin dapat yung buhay mo nung tinanggap mo ang Panginoon. Kung may mga Kristiyano na parang walang pagbabago sa buhay nila, parang ganun pa rin. Mabisyo pa rin, mayabang pa rin, addict pa rin sa mga online gaming, papansin pa rin, alam mo yun, insecure. Kung may mga tao na tinanggap si Kristo pero walang pagbabago, para po silang buhay binata pa rin. Kahit nag-asawa na sila, buhay binata pa rin. Hindi po tama yung ganyan. Maling-mali po yan. Kailangan pa nag-asawa ka, iwanan mo na yung buhay binata. Buhay dalaga. Kayo ba, mga binata, willing kayong iwanan yan? Hindi pwedeng may asawa ka na, ang style ng buhay mo, para ka pa rin single. Hindi po pwedeng yun. Mag-aaway kayo, magkakaproblema kayo sa huli. So, once na tinanggap mo ang Panginoon, dapat ang buhay mo, buhay talaga na nasa Panginoon. At kung naniniwala kayo dyan, palakpakan po natin ang Panginoon. Accepting Jesus Christ is like entering into a marriage. Next is faithfulness. Sa marriage, napakalaga ng pagtatapat, katapatan. Ganon din po sa atin, sa ating Panginoong Hesus. Tayo po ay magtatapat sa Kanya hanggang kunin niya tayo. Ganon po yung pagtatapat natin. Sa marriage po, forever po ito. Marriage is a lifelong commitment. A relationship with Jesus Christ is eternal and He promised to be with us forever. In Matthew 28, verse 20. Ano po ito? Talagang sabi nila wala daw forever. Pero niniwala tayo sa Panginoon, may forever. Hallelujah! Ang tanong po, question, gaano kahirap, gaano kasakit maging broken-hearted? Sino po na broken-hearted na dito? Huwag na kayong magtaas ng kamay. Alam naman namin yan. Masakit po. Masakit po. Masakit masaktan. Masakit yung lokohin ka, iwanan ka. Kapag na broken-hearted ka, malamang nasabi mo ito. Akala ko, magkahawak kamay tayo. Yung pala, ako na lang nakahawak. Diba? Sakit ng ganyan, di ba? Akala ko, masaya tayong dalawa. Yung pala, ako na lang ang masaya. Hindi ka na pala masaya sa akin. Masakit, di ba? Akala ko, para tayo sa isa't isa. Yung pala, para ka pala sa iba. Hirap yung mga, kaya alam mo, kailangan din i-minister yung mga broken, yung mga nasasaktan, mga nahihirapan. Ano pa po ang mga pwede nilang sabihin? Akala ko parehas tayo ng nararamdaman, nakikita, parehas tayo ng pangarap. Yung pala saliwa, magkaiba. At kung minsan, kapag may ganito tayong kalagayan, maganda po lumapit tayo sa Diyos. Dalawa lang pwede natin gawin. Lumapit ka kay Jesus Christ kasi yan ang totoong nagmamahal sa iyo. Amen. Open your heart. Accept His love. Accept His mercy, His grace. Tanggapin mo yan. And don't break His heart.
Yun yung gusto nating ibili ng matindi sa bawat isa. Kung nasaktan ka, may pinagdaanan ka, pwede po bang huwag natin saktan ang puso ng Panginoon? Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Sana naiintindihan mo kung nasaktan ka, niloko ka, pinagpalit ka, iniwan ka, tinikuran ka. Pinagdaanan mo yung ganun pinagdaanan mo yung ganung senaryo. Ngayon, na-inlove ka sa Panginoon, tinanggap mo yung pagmamahal ng Panginoon, panalangin po natin, huwag natin siya saktan. Huwag natin siyang saktan. Para magkaroon ka ng kaisipan na, Lord, hindi kita sasaktan kasi naranasan ko yan Hindi kita lulukuhin kasi naranasan ko yan. Hindi kita iiwan, Panginoon, kasi naranasan ko yung iwan ako. Pwede po ba natin gawin yan para kay Lord? Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Mahal po ba natin ang Panginoon? Sabi po ni Simon Peter, yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said to Simon Peter, feed my lambs. John 21:15. Bakit po may mga tao, kung minsan, gusto lang nila kay Lord blessing? Bakit kaya? Bakit kaya? Naisip niyo ba yun? Bakit may mga tao para bang gusto lang nila kay Lord blessing? Blessing lang. Gusto lang po nila kapag maganda sitwasyon, maganda ang nangyayari, parang yun lang ang gusto nila. Pero pag pangit na pangyayari, hindi na maganda nangyayari, may mga problema, may mga pagsubok na, parang marami po ang nanlalamig sa Panginoon. Pero isang bagay po ang tiyak, yung totoong nagmamahal sa Diyos, hindi po yan magbabago. Maraming tao ang daling magsabing, yes, Lord. Yes, Lord. Parang proposal. Yes, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Parang personal vow. Yes, Lord, pangako ko po. Hanggang dulo. Maglilingkod ako sa iyo. Pero kapag may mga trials na, may mga pagsubok na, nabasted, binigo sa pag-ibig, ayoko na mag-church. Pero yung totoong nagmamahal sa Diyos, mananatili yan. Hindi siya mapapagod sapagkat mahal niya ang Diyos. Meron pong lumang kanta si Ray Valera na gusto kong kantahin natin. Hindi po ako magaling kumanta, sintonado po ako. Kaya kailangan ko po at tulong nyo Gusto ko po isipin mo na yung awit na yan, inaawit ng Panginoong Hesus sa atin. Amen? Isa-isayin lang muna natin, Anong pong sabi diyan? Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Saglit lang po. Di ba grabe yung tiwala ng Diyos sa atin? Kahit ang dami nating kasalanan, ang dami nating pagkukulang, pinagtitiwalaan pa rin tayo ng Diyos. Binibigyan pa rin niya tayo ng ministry, binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataong maglingkod sa Kanya. Hindi tayo binibilangan ni Lord. Ano pa po sabi? Dati mong pag-ibig wala akong pakialam, basta't mahal kita kailan pa man. Di ba? Di naman natin dati mahal ang Panginoon. Ano mahal natin? Sarili natin, barkada. Wala tayong pagmamahal sa gawain ng Diyos. Wala tayong pagmamahal sa mga lingkod ng Diyos. Pero ang ganda ng sabi ng Panginoon, dati nating pag-ibig, wala na siyang pakialam doon. Wala na siyang care doon. Ang mahalaga yung ngayon. Amen. Ano pa pong sabi diyan? Huwag kang mag-isip ng ano paman. Mga paliwanag mo di na kailangan. Isa nagre-reason out pa tayo, Lord, sorry mahina ako Lord, sorry bumaksak na naman ako. Lord, sorry tao lang ako. Sabi ni Lord, wag na. Wag mo nang sa pag-isipan yan. Ang mahalaga, magpatuloy ka. Amen? Hindi naman siya tao Sa tao, pag
kasala ka sa tao, parang hindi nalilimutan ng tao yung kasalanan mo. Pero iba'y mo, Diyos. Hindi na kailangan ni Lord yan. Sa Lord, sapat na yung tumatayo ka, bumabangon ka, lumalaban ka sa pagmamahal sa Kanya. Amen. Basahin natin ulit, kantahin natin from the start. Tuloy-tuloy na po. Okay? Tayo pong lahat ay tumayo. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Amen. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man. Yes, Lord. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Sabay-sabay po tayo. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. One more time. Mahal kita, basta't mahal kita. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Panginoon, aming Ama, salamat sa pagmamahal mo sa amin, na hindi mo na iniisip kung ano yung iniisip ng ibang mga tao sa amin, na iniisip nila na kami ay nagbabait-baitan lang, pero ang totoo, makasalanan pa rin kami at hindi kami totoong naglilingkod sa iyo. Iniisip nila na hindi kami karapat dapat sa iyo. At ang mga kaisipan na yan ay galing sa diablo, Lord. Pero ang sabi mo sa iyong salita, wala kang pakialam na doon. Hindi mo yung concern, hindi mo yan ang iniisip, hindi yan ang tinitignan mo. Pagkos ang tinitignan mo, Ama, ay yung pagtanggap namin sa iyo. At sa oras na ito, Lord, we just want to open our hearts to you. We accept you as our Lord and Savior. And we love you with all our hearts, with all our minds, with all our strength, Lord. We will serve you. We will honor your name, O God. Maglilingkod kami sa iyo hanggang sa kunin mo kami. We bless your holy name, Lord Jesus. Salamat sa iyong pagmamahal, O Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal na dakila, tunay sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.